Meron lang akong napagsabihan before na sa sobrang bihira lang akong magsalita ng ganun. Pero lang ako nasabihan na, alam mo, magaling ka sana. Pero late ka lagi, hindi mo inayos yung trabaho. Meron din dyan yung parang andun ka na sa set and then nag-break lang kayo, nag-lunch break, ganyan. Tapos you were hoping na pagkatapos ng isang oras na break na yon, syempre mag-resume na kayo, di ba? Mag-shoot na kayo. Hinihintay mo ngayon kasi ito yung sequence na kukunan umalis na pala. Star, did you ever think nung time na yun man, natatagal ka until now? Na talagang sobrang active ka pa rin sa showbiz? Alam mo, siguro ito yung hindi ko pa nasasabi na kahit na kanina sa interviews ko. Sa'yo lang siguro. Actually, hello updaters, eto makiki-update sa atin ng isang true blue 80s icon. Mapapasamak tayo ng throwback chikahan. Of course, kilala natin siya dahil every Saturday ay pinapasaya niya tayo kasama ang kanyang on-screen mister na si Pepito. Let's welcome on the podcast Miss Manilyn Reynes. Hello! Hi, Nelson. Kamusta? Mani, alam mo, teka muna, fa-fanboy muna ako. Kasi 80s kid ako eh. Like, alam mo yun. Like, mula Basang Sisiw pa yata, napanood na kita. Wow! Parang mga Tumama with Love days yan, ano? Yes. I've seen it all. Like, alam mo kasi kami nung kapatid ko, si Angie, sobrang fan kan kapatid ko. Kaya wala akong choice kundi samahan siya manood ng sine. Like, meron pa siya ng mga clippings nung, kasi di ba magazines before, talagang, kaya sabi ko nga sa'yo, isa ka dun sa mga artista na nung una kong nakita, hindi ako nang masyado nakapagsalita agad. Thank you, Nelson. Alam mo, biased ako kasi 80s for me is the parang most colorful era. Ibang-iba I would like to think so too. Oo. Kami rin ni Aljon pinag-uusapan namin na iba nga talaga. Ang kulay pati ng 80s. Kasi parang yung pati yung pakikisalamuha ng mga tao, yung fashion, yung pati yung buhok. I'm sure dumaan ka sa gano'n na balde-balding spray net. Ay, balde-balde talaga. At saka yung hindi siya talaga, ayaw niya talagang matanggal. Kinabukasan, baka kung hindi ka magsa-shampoo, hindi matatanggal yan. Mani, alam mo, okay. Siyempre, di ba, nung kinalakihan natin yung mga love teams, I would remember, grabe, ang massive nung Manilyn Kimpi. Tapos, siyempre, nagkaroon ng Manilyn Jano. Tapos nagkaroon ng Manilyn Ogie. Ano yung pinaka-memorable para sa'yo doon sa lahat ng love teams na yon? Manilyn Jano na love team kasi, nagsimula yun sa That's Sa That's talaga. Si Tito Germs talaga ang bumuo nun Oo, kasi merong event nun na it was for a launch ng isang produkto. And then, sabi ni Tito Germs, before that day, sabi niya, baka sinong gustong kumanta? Kumanta kaya kayo? Ganon. Ganon lang dati, no? Ganon lang. Kumanta kaya kayo? Ganon. Jano, Manilyn, baka ganon. So, kami naman, okay, di ba? So, kumanta kami. Doon sa event na yun, nag-start yung love team na yun. Kasi talagang sobrang yung mga tao, tilian, ganyan, kilig-kilig, ganyan. So, mula nun, lagi na kami nag-duet. So, naging love team na talaga kami ni Jano. Ganon. Tapos yung Kimpi naman, nauna kasi yung Manilyn Jano na love team. And then, anong natapos na yung love team namin ni Jano, kumbaga nahiwalay, Kimpi Manilyn naman, na nag-start din sa That's. Ganun din. Kumbaga parang, nung medyo nagkalasan, kumbaga, yung solid na Manilyn Jano, ganun, dahil may mga nangyari. So, nag-Manilyn Kimpi naman yung iba. Because I remember, I think it was GMA Super Show na nag-duet kayong dalawa ni Kimpi sa Araneta. I think it was an anniversary. Nagwawala yung buong Araneta.
yung Madeline Jano, nag-movies din eh. Yung Madeline Kimpi, parang one movie lang, one or two. Mm. Pakaisa nga lang. Tapos mas singing at mas TV. Ganon. Mm. Tapos, nung nag-Ogie Madeline na, mas singing naman yun. Although nag-movies din kami, oo. But it was because of yung mga kanta namin sa Octo Arts naman nun. No? So, nag-duet kami ni Ogie and then we wrote Pangako together. Ganon. So, yun naman ang ano. Yun naman, nag-start naman yung kay Ogie kasi dahil doon sa pagkahiwalay ng love team, tapos nagkaroon ng Nandito Ako na song niya, na so pinagtagpi na ng mga tao na it was for me, yung mga ganon. Meron akong nakakalimutan itanong sa'yo. Kasi tuwing nagkikita tayo, pag nagchichikahan tayo, hindi naman showbiz pinagchichikahan natin masyado. Oo, di ba? Iba naman pinag-uusapan natin, mga buhay-buhay natin. Mga buhay-buhay. Pero alam mo, totoo ba na yung, of course, you had a massive hit, yung Sayang na Sayang Lang, na hanggang ngayon, it's so weird. Kasi pag nakikinig ako ng radyo, bigla siyang magkakaroon ng playtime. Talagang sobrang, alam mo yun, ewan ko, kung anong merong magic yung Sayang na Sayang Lang. And totoo ba? Sinulat daw yun for Jano? Actually, hindi. Kasi ibinigay sa akin yung song na yon. Well, sa bagay, wala naman talagang explanation, di ba, ang Octo kung para kanino or ganun. Pero yung sumulat nun, si Mr. Benes Casa, nung ibinigay sa akin yun, wala ring pasabi. Basta ito na yung kanta. Kantayin mo to. Kantahin mo to. At dahil nga timing naman dun sa pagkakahiwalay ng love team, tumuwak ngayon yung kanta. So kaya kala nila kinanta mo yun for Jano. Para doon sa Mane, isa ka dun sa mga artista na from 80s kasi nag-crossover to the 90s. 'Di ba? Kasi nandun ka sa latter part ng 80s and then nag-90s. And then you had a very massive show dati. And how was that like? I don't see yung ganun ka centric, yung artista centric na show na ikaw lang talaga yung pinapanood ngayon. Are you talking about Madeline Live or Young Love Sweet Love? Madeline Live. Hindi naman stressful kasi yung mga, like I said, di ba? Yung kapag professionals din ang kasama mo, hindi mahirap ang trabaho mo eh. Yung kung alam ng isa't isa kung ano ang dapat gawin, nagiging madali ang trabaho mo. Di ba? From your choreographers to your dancers, of course from your director, from your producers, kung alam nila anong ilalapag at kung ano ang gagawin, mas madali eh. Nakakapagod lang siya kasi nagre-rehearse ka. Naalala ko, Thursdays ang Madeline Live nun eh. So nagre-record kami ng Tuesday pa lang, Monday, Tuesday nagre-record kami. And then Wednesdays, nagre-rehearse kami. Sayaw na yun. Nagre-run through pa kami ng Thursday morning. So, the whole day talaga yon. So, parang kain na kain yung 3 to 4 days mo. And then I was also doing Young Love, Sweet Love eh. Pati. Oo. So, halos mag-asabayan. Tapos, medyo unti-unti na yung labas ko sa That's None. Kasi nga, medyo I was really busy with the shows. Tapos, apart from Young Love and Madeline Live, nagko-concerts pa ako, ganun sa weekends. In short, isa kang racketeer. Oo, totoo lang, oo. Kasi 'di ba, hindi lang 'yun yung ginagawa mo. I was also doing concerts pag weekends. Tapos hindi naman yun dito lang sa Manila, ika nga, 'di ba? Merong mga probinsya, may mga shows din tayo abroad, ganyan. Oo, tapos movies pa. So, yun nga. Raketera. Raketera. Pero alam mo, it was always it was always fun, no? Doing all those things kasi siguro yun talaga yung gusto kong gawin. Yung hindi mo mararamdaman yung sobrang pagod ka na parang hindi ka na makakilos because alam mo that you were doing something na gusto mo talagang gawin at hindi ka pinili. Did you ever think nung time na yun man na tatagal ka until now na talagang sobrang active ka pa rin sa showbiz? Alam mo, siguro ito yung
ito yung hindi ko pa nasasabi na kahit na kanino sa sa interviews ko. Sa'yo lang Mm. siguro. Actually, hindi. Why? Did you think at some point magre-retire ka? Parang ayoko na muna? Naisip ko lang na nung bata ako, syempre, di ba, I started singing at the age of 3 eh. Di ba, sa Oo. Cebu, sa singing Mm. contest. And then, pumunta ako rito, bagong salta ako sa Manila ng Mm. 10 years old ako. Ganon. So, parang iniisip ko, siguro pagka may there would come a time na kunyari pag mag-asawa na ako or ganyan, medyo hindi na siguro ako magiging active, hindi na siguro super Mm. active, baka baka people will not watch me anymore, mga ganun. Mm. Sa totoo Mm. lang, yun ang nasa isip ko noon na of course darating ang panahon na may mga bago na magsusulputan, ganyan, at Mm. hindi mo naman yun mamasamain, of course, di ba? And you will not take it against people if they will not watch, and they would they would prefer watching the new ones, di ba? Mm. So, awa ng Diyos, andito tayo at Mm. binibless tayo ni God ng trabaho. So, Mm. sobrang thankful. Even the generation na mas bata, kilala yung pangalan mo. Yun yung bihira eh. Nako, sa mga kabataan, salamat sa inyo. Salamat. Siguro dahil yun nga, narinig nila ang mga kwento or yung kanilang nanay or tatay, lolo or lola, aunties, uncles, pinanonood tayo noon, di ba? Yung ganon. At saka siguro dahil napapanood nila yung mga palabas noon, ngayon, lalo na yung Pepito kasi 14 years At na rin. meron ka pang mga pelikula sa YouTube actually. Ang dami mo kayang shake, rattle, and roll. Yun, I think nakikita rin nila yon bukod sa mga kwento sa kanila. Pag di ba ganyan din tayo eh. Noon, di ba, pag kinukwentuhan tayo ng mga nanay natin, tatay natin, uy, alam mo ba, si Vilma Santos, si Nora Honor, ito yung pelikula, ganyan. Tayo naman, gusto natin mapanood. Ganon din sila siguro ngayon, di ba? Katulad, pag kinukwentuhan sila tungkol ng mga movie ko na horror, di ba? Uy, nakakatakot. Mane, yung of course, sabi nga natin ibang-iba ang 80s dun sa ngayon ano. Ikaw kung tatanungin kita, ano-anong yung mga napansin mo na talagang sobrang iba? Unang-una, ngayon kasi, napapanood ka na nila kung saan-saan eh. Mm. Di ba? Hanap lang sila ng name mo online or shows mo from before pa, makikita na nila. Ma-update na sila kung gusto nilang malaman what you are doing, what you have been doing, ganon. Mm. Noon kasi hindi ganon eh. Wala tayong Ah, access, ika nga, hindi ba? Yung oo. mapapanood lang natin yung idol natin sa TV, kung saan siya may palabas. Diba? Mm. Yung ganun Mm. lang. Kunyari, ako noon, no, nung bata ako, nanonood ako ng Annalisa, yung kay Julie Vega, kasi gustong-gusto ko siya. So, yun lang yung only time na malalaman ko at mapapanood ko at makikita ko ano na ang itsura niya when I watch Annalisa. Pero hindi ko na alam kung o sa news o newspapers, diba? Magazine. Pero ngayon kasi ang dami-dami na nilang pwedeng mapuntahan, sites and all, para makita at ma-update sila dun sa iniidolo nila. At saka 'di ba mismong mga artista, sila na mismo yung naglalabas ng yung ginagawa nila mismo, O yun kahit nga, kahit yung kinakain nila for the day, 'di ba? Kinukunan nila kung saan nila kinain yun. So, mas may access na, hindi katulad oo, dati, oo. yung elusive, 'di ba? Oo, at saka 'di ba, yun nga eh, parang may pagka-mysterious pa nga, ika nga 'di ba, kung lalo na kung yung Mm. idol mo or yung talagang gusto mong makita eh, hindi mo makita-kita. Tapos finally, pag nakita mo siya in person, yun pala siya. Ganon. Kasi Mm. nga, bihira mong makita. Wala kang access sa kahit Oo. na ano, unless sa TV mo siya mapanood, or di ba, or news, ganon, sa magazines. At saka dati kasi pag puma-fanboy ako before, of course, aside from buying magazines, ano, kami ng mga barkada ko, nagpupunta kami ng Broadway, nagpupunta kami Mm, ng Araneta Coliseum, kung saan, di ba, may GMA Super Show, meron, mm. yung Dumadayo. dumadayo talaga na Oo. hindi katulad kasi ngayon, 'di ba? Parang ano kayang ginagawa? Ano or saan kaya pupunta si Manilyn ngayon, 'di ba? Mm, Parang ganyan. mm. And then, So, tingin pwede lang mo sila. nang oo, titignan mo na Mm, lang. So, mm, mas may mm. access na. Is that good or bad? Um, feeling ko
ko lang, no, ay, hindi ko sinasabing bad, hindi ko rin naman sinasabing good. Kaya lang parang yun nga, nawawala yung mystery. Ika nga. Sa ugali naman ng mga artista, anong masasabi mo doon sa mga ugali ng artista ngayon? Sa mga, of course, yung ugali ng mga artista, without naming names, kung meron ka mang sasabihing hindi maganda. Talagang meron kang pasintabi, ano? Oo, Kung meron meron akong kang sasabihin hindi disclaimer. maganda. Oo. Hindi, ah, ikaw talaga. Hindi, totoo naman kasi 'di ba? Ay, ikaw, I'm sure meron kang observations, hindi ba? Oo. Noon kasi, ah, mas may disiplina, unang-una. Noon, nagmamatter ang oras, kung kinakailangan mong dumating sa ganitong oras, dapat dumating ka on or before itong oras na ito. No, no. Ah, Noon, pinapahalagahan yung trabaho. Ika nga, di ba? Gawin natin maayos to. Kailangan natin, kunyari, sa acting. O gawin natin magandang acting natin. Sa singing, gawin natin maayos ang singing natin. Yung, kumbaga lahat pinag-iisipan. Yung lahat ng trabaho na gagawin, pinag-iisipan kasi importante yon. No? Hindi ko sinasabi ngayon na hindi na binibigyan ng importance ng ating mga kabataan, yung kanilang trabaho. Pero siguro, yun lang yung napupuna ko, yung bang parang yung disiplina, hindi gaanong ganun ka tulad ng disiplina noon. Pero ang tingin ko kasi sa mga artista noon, yung multifaceted sila. Like, alam mo yung multi-talented, Mhm. hindi lang maganda, merong, alam mo yung may talent, pag pinakanta mo, magaling kumanta. Pag Makakakanta. pinasayaw mo, nakakasayaw. Pag pinag-acting mo, alam mo yung nakakapag-deliver. Well, kaya ka nga artista kasi dapat marunong ka umarte, di ba? Di ba? Hindi lang yan nga sa beauty or hindi lang sa complexion, hindi lang sa pogi or ganun. Kasi artista nga eh, di ba? So dapat marunong ka umarte. Nagkaroon ka ba ng mga incident na hindi mo talaga malilimutan na nairita ka because of a coworker or um, I don't, yung Mm. mga ano mo, mga kapwa mo artista? Nairita ako. Meron naman, pero sobrang bihira siguro, no? Mm-mm. Kasi in fairness naman sa mga nakakatrabaho ko, hindi naman nakakaita to the point na talagang umalis ako ng busy talaga ako, yung ganon. Mm-mm. Mm-mm. Pero, but then again, ikaw ang magpapasensya. Ganon naman talaga eh. Kung naiintindihan mo at nakikita mo, minsan hindi mo man maintindihan, pipilitin mo na lang naintindihan. Di ba? Oo. So, oo. Um, Meron naman. Katulad yung nandun ka sa location and then nandun ka, kunyari ang call time mo ay 7 a.m., 8 a.m. Mm. Pag ganun, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero pagka ganun kasi, nandun na ako at least an hour or 30 minutes before. Kasi Mm-mm. ang dahilan kasi dyan is, matraffic ka o hindi, at least nandun ka, around the area ka na, di ba? Oo. Pahinga ka lang sa sasakyan or kung saan ka man pupunta, basta kailangan alas 8 or alas 7, pag yun ang call time mo, nandun ka na, di ba? Hihintay ka na ron kasi yun ang call time mo. Tapos, isang oras, medyo, hmm, okay. Mhm. Dumating ang 10 o'clock, medyo, Mm. medyo ganun na. Umiba na yung timpla mo. Parang, Oo, di ba? Pero pagdating mga alas 11, iba na rin pati mo, di ba? Medyo may ibang hagod na. Oo. Pag dumating na ang alas 12, nagkakalamig sigura mo. At saka, di ba, Oo. yung parang, saan na? Yung mga ganon. Yung importante kasi conscious ka dun sa time eh. Kasi yun ang call Mm. time mo eh. Di ba, Nelson, parang ang sarap na kapag nagtatrabaho ka and then happy kayong lahat, maaga kayong matatapos, pero alam mo na yung ginawa mong trabaho, kalidad. Di ba, ang sayo nun, ang sarap nun. Mm. Kasi yung Mm. nagkairitahan pa kayo kasi na-late si ganito, hindi nakuha ni ganito yung dapat niyang gawin. Yung parang Yun na nga, ang gulo, minsan ang gulo. late na tapos hindi pa nakakapag-deliver.
Diba? Kumuayat. Kumuayat. Bini-BI ba kita? Bina-bad influence ba kita? Hindi alam mo, pero totoo yun ha. Nangyayari ho talaga yung mga ganon. Pero wala Mm. naman pong mga bagay na hindi naaayos. Ika nga. Yun naman ang importante ron. Mm. Pero totoo, kung sa totoong nangyayari, yes, nangyayari. Meron din dyan yung parang andun ka na sa set and then nag-break lang kayo, nag-lunch break, ganyan. Tapos you were hoping na pagkatapos ng isang oras na break na yon, syempre mag-resume na kayo, di ba? Mag-shoot na kayo. Mhm. And hinihintay mo ngayon kasi ito yung sequence na kukunan eh. Mm. Umalis na pala. Pastar. Yung ganon, ay, hindi ko na-inform. Teka muna, may inaway ka na ba because of that? Wala akong, kilala mo naman ako, Nelson. Oo, yun na nga eh. Kikimin mo na lang. Parang gano'n. Yung ano na lang, parang dahil ikaw ang nakakaintindi, yun na nga sabi nga nila, alam mo, kasi sobrang bait ka, sobrang understanding ka. Pag ganun, dapat sasabihin mo rin sa kanila na ganito, ganito. Hindi kasi ako ganun eh. Hindi Mm. ako ganun, oo. Mm. Meron lang ako napagsabihan before na sa sobrang bihira lang akong magsalita ng ganun. Mm. Pero lang ako nasabihan na, alam mo, magaling ka sana. Pero late ka lagi at hindi mo inayos yung trabaho. And yun na yung pinakamasamang ginawa mo. And I'm sure pag Masama uwi mo na ba ng yun? bahay, Hindi pa. guilty ka pa. Oo, guilty ako. Totoo. Totoo. Alam mo, siguro kasi, well, if you're going to look at the bright side of it, natulungan mo yung bata eh. Naturuan mo yung bata. 'Di ba? So, Parang, ka-age ko siya eh, no? ay, oh my gosh, totoo ba? Totoo. Pero, Wag na nating matagal bigyan na ng yan. clue, Matagal baka na may yan. lumabas pa. Pero matagal na yun. But Mm. anyway, oo. Pero, yun nga, unang-una, ayoko kasi ng nakakasakit ako. Ayoko na people would think na, ano pa naman to, kala mo alam lahat ng ginagawa. Things like that. So, kaya ako, mahilig lang akong mag-observe. Pero, hindi ko naman kino-confront. Pero kasi maganda rin yun, ano, kung alimbawa, hindi nga natin kaedad, kung mas bata sa atin, at least, maturuan mo. Alam mo, parati ko sinasabihan yan, yung mga, alimbawa, meron akong interview. Pag sinabing 9 o'clock ng umaga, nandun ako 15 minutes before. Or earlier. Mm-mm. Kasi syempre, di ba, hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Baka mapaaga yung artista. Nahihiya ako talaga. Like, alam mo, sa tagal kong to sa showbiz, kahit na sabihin mong baguhan lang yun or sabihin mong kahit wala pang pangalan yung i-interviewin ko, tinitreat ko sila as pare-pareho. Mm-mm. Mm-mm. Kasi Mm-mm. ang tingin ko sa kanila parang office work. Tama. Parang Mm-mm. kailangan mo mag-clock in at a certain Mm-mm. time. Kung sinabing 8 o'clock ka, 8 o'clock talaga Mm-mm. dapat nandun ka Yes. na. Rumurol yun na yung camera mo, nag-i-interview ka na. Kasi nga, sanay ka na you are there eh. You are there before your call time, di ba? Sanay ka na you're there bago kayo mag-rolyo, di ba? And you are ready. You know what to do, Yes. di ba? I guess siguro din mas less na nang baby yung mga manager dati. Kasi mga managers ngayon parang nakikita ko parang mas binibaby nila. I mean, hindi lahat mas binibaby nila yung mga alaga nila. Oo, totoo din yun. Hindi ka sinasabihan na, sige, okay, sige, 20 minutes pa. Or kaya 15, hindi. You have to be there ganitong time. Actually, hindi yan naituro sa akin ng unang-unang manager ko, pero alam mo kung kanino ko yan natutunan at nakuha dun sa lahat ng mga nakasama ko sa trabaho na seniors. Sila Mamino, Mambiglo, Romero. And doon ako na-expose eh. First movie ko kasi, To Mama with Love, introducing ako ron, di ba? So, galing akong Cebu eh. Di ba? So, parang ang magpapakitang gilas dito ang bata. Di ba? Yes. Oo. So, ando naman ako even before the call time, no? And then, napansin ko rin na sila, andun na, wala pang alas 7.
Oh. At lagi nang ganun. Every time na may shoot kami, na magkakasama kami, ganun sila. Mm. So Mm. parang, ako pa ba naman yung magpapalit? Sila nga, Di yung ba? ganun. Mga Di superstar ba? na ito, di ba? Oo. Oo. So, nakakahiya talaga pag sila yung kasama mo. At alam nila yung gagawin nila. Di ba? Parang nakakahiya naman kung tayo pa yung aaberya. Pero alam mo man napag-usapan natin kanina ang ano ang love team. Ikaw, nakahanap ka na ng ka-love team mo. Alam mo, napakaswerte ko dahil ang asawa ko, very understanding si Aljon eh. Ah, malawak ang pag-iisip. Siyempre sa trabaho natin, hindi ba? Hindi lang naman yung mga eksena natin eh. Hindi pa, lahat yan. Oras mo, Yeah, pag minsan, di ah, ba, late ka na uuwi. late kang uuwi, maaga ka na mga alis. Mm-mm. Minsan, wala ka for a few days, ganyan. Pero, maswerte ako dahil ang asawa ko ay manager ko pa. Oo, siya pa yung mga, umalis ka na. Baka malis ka. Di ba? Ang importante kasi yung you talk kung ano talaga yung gusto ninyo eh. Kung saan kayo papunta. Bilang asawa, Mm. bilang manager, no? Maganda Mm. kasi na alam namin talaga kung ano yung goal namin. So, Mm. hindi kami nagka-clash doon. Where do you draw the line? I know kasi syempre 'di ba, Aljon is an able manager pero syempre ang flip side dito asawa din siya eh. Oo. Kaya nga, importante talaga to always talk about it. Do we need to do this? Do we have to do this? Do we want to do this? Ba, Mm. kunyari, eto, hindi kasi basta-basta ikaw, di ba, oh, okay na yun, oh, let's do that. Ganun. Hindi eh. Pag-uusapan niyo, you sit down and you say, do Mm. we need to do this? Do we have to do this? Do you want to do this? Ganun. Kasi Mm. kung hindi tayo papunta ron. Saan ba talaga tayo papunta? Diba? Kung alam natin yung goal natin in the first place, alam na natin yun, yun ang tatahakin natin. Diba? Sa relasyon naman namin, I am very thankful na he is there, he is very supportive. Hindi niya ako pinababayaan, kami ng mga bata. Alam mo, bukod sa pagiging manager, bukod sa mga bagay na marami niyang ginagawa, um, sobrang hira ka makakita ng tao na nandyan, may oras para sa'yo, Totoo 'yan, totoo taking 'yan. care of you. Mm. Mm. Madali Ah, kasing sabihin yun na, "I'll take care of you," pero yung maramdaman mo na Naramdaman mo inaalagaan ka na talaga, inaalagaan iba ka. yun, Oo. eh. Totoo, iba talaga. Iba talaga. Kasi di ba, yun na nga, totoo. Ang dali mong sabihin na, okay, it's okay. Everything will be okay. I'll take care of it. I'll Mm. take care of you. Pero, Yeah. saan? Yung bang, hindi lang sa akin, pati sa mga bata, at sa lahat ng bagay. You know, si Aljon, he cooks too. Hmm. Obvious naman, di ba? No, but really, he cooks too. Alam mo, sobrang bihira kang makakita ng man na Hmm. do everything for you. Yeah. Ang time niya nasa inyo, ng mga bata. Hmm. Mm. Maghahatid sundo pa, di ba? Alam mo parang Bukod sa feeling ko si manager, Aljon kasi, nagsawa na rin kasi siya dun sa sobrang sikat na sikat din siya eh. Because 'di ba, in That's Entertainment, parang, alam mo marami ako nakakausap na gano'n, na from that era na, alam mo yung, nagsawa sila dun sa kasikatan. That's why when they lived normal lives, yung ordinary lives, masyado nilang na relish, masyado nilang, ang sarap pala ng na ganito. feel, na Mm. feel. Oo, feel na feel. Hindi ba? Pero alam mo, Nelson, eto, ma-share ko lang din, ano. When we were just starting, syempre na magkasama na kami, no? Ah, paano, paano ko bang sasabihin yun? Um, Hindi ako galit, pero may mga panahon lang na naiinis ako kasi people know, way back, um, would think na walang ginagawa si Aljon and all. Hmm. Napaka-unfair. Hmm. Napaka-unfair. Hmm. Kasi kung hindi mo kilala yung tao, huwag ka na magsalita. Nakikita mo ba?
Kita mo ba yung mga kilos? Diba? Alam mo, Yung ganun. nabasa ko yan eh. Nabasa ko yan eh. I know a lot of couples can relate to that eh. Diba? Yung ang akala lang nila, kung sino lang yung napapanood kasi nila, siya lang ang kumikilos. Pero hindi kasi ganun. Mas mahirap pa nga yung ginagawa niya eh. Hindi ganun. Mas mahirap ang ginagawa niya. Kasi si manager siya, no? So, inaayos niya lahat. Pati yung dealings, hindi ba? At hindi siya matutulog hanggat di ka umuuwi. Akala kasi nila walang ginagawa. Nag-business yung tao. Of course, ayun na lang namin sabihin kung ano na yung mga business na yun, hindi ba? Pero yung ganun, kasi pag hindi nakikita sa TV, akala na nila walang ginagawa. And it's really unfair. Tsaka ngayon nga, lalo na yung sa amin, naliliwanagan na sila na si Aljon, hindi ginagawa ang lahat. Ginagawa niya nga ang lahat eh. True. Yung gano'n, yung nakaka-frustrate lang nung nag-uumpisa kami lalo, yung daming sinasabi, ang daming mga mema, yung gano'n. Diyos ko, yung mga mema na yan, no? 80s pa lang meron na. Oo, di ba? So, ngayon, eto 2024 na ha. Gilan na natin yung ganyan. Nangaral na tuloy. Mane, I always end the podcast by turning the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin ng isang question that I will try to answer. Any question that comes to mind. Any, ha? Any. Okay. Gaano ka kasaya? Wow. Maganda ba yun? Maganda ba yun? Maganda yun. Ang lalim na naman. Ikaw na naman, Mane. Ayan na naman. Gaano ako kasaya? Okay. Kasi alam mo, para sa akin, there's no measure of happiness. Hindi naman tayo araw-araw masaya, di ba? Pero, in general, malalaman mo na parang yung pag medyo matagal na ganito, alam mong hindi ka masaya or alam mong masaya ka talaga. Pero ako kasi, kung i-measure ko in the last 10 years, I'm a very happy person. Kasi it shows dun sa ginagawa ko, dun, alam mo, dito lang, nitong past 10 years lang ako na kompleto bilang tao. Oh. Na nagkaroon ako ng, katulad nung sinabi mo, na naintindihan ko yung dynamics ng relationships. Yung relasyon ko sa Panginoon, unang-una yun. Yung relasyon ko, hindi ko sinasabing religious ako pero yung mas spiritual na ako. Mas higher yung relationship ko sa Kanya. Yung relasyon ko sa magulang ko, relasyon ko sa mga kapatid ko, relasyon ko do sa mga pinipili kong pamilya. Kasi yung mga kaibigan ko, nagbawas na ako ng mga kaibigan eh. Gusto ko mga tinira ko na lang yung mga yung ituturing kong pamilya. Yun na lang. Yun na lang. Kasi hindi natin kailangan ng masyadong maraming kaibigan. Root! Sa totoo lang, nakakapagod pag marami. Yun. No? Tapos, ang importante, natutunan kong yung dynamics ng relationship ko sa sarili ko. Pinakikinggan ko na yung sarili ko kung kailan ba ako kailangang magpahinga, kailangan akong, napagod pala ako dyan, or nire-reward ko na yung sarili ko ngayon, or ito na lang, pag merong ginawa sa akin ng tao, hindi na ako nagbibigay masyado ng, hindi ko na, pag sa tingin ko, sobrang below the belt. Wait. Wag na. Or, sabihin ko, baka pwedeng magbago, or kung hindi, may iba naman akong friends. Ganon. Ganon. Oo. Para hindi mo sinistress yung sarili mo, hindi ba? Oo. But I'm really happy that you are very happy. No, I'm very happy that you're my friend. I'm happy that you are my friend. Hindi na magbabago yan. Walang bawian. Hindi magbabago, walang bawian yan. Walang bawian. Alam mo, sa totoo lang ulitin ko yung kapatid ko, sobrang fan mo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Magkaibigan tayo. Hello, Angie. Oo, friends kami. Wala nang magbabago. Mane, thank you very much. And I hope to see you very soon. See you soon. See you soon. Ingat ka lagi.